So ayan na tayo mga kaulaber, Bicol, no? Ligaw. Ligaw City. Bicol. So shout out sa mga nag-comment na sobrang linis. Tama nga, sobrang linis yung area. Tapos pinagawa natin ng trash alley, no, after namin mag-pruning. Ayan po, meron siya mga trash alley. Kasi winawalisan nila, dito nila tinambak sa gilid yung iba. Pinag-iipon, winawalisan. Kaya nagpalagay po tayo ng trash alley. Tapos papalagyan natin ng mga saging. Itong trash alley ito. Ito po, ganda na po. Yan. So nagpa-establish tayo ng trash alley para magkaroon siya ng mga organic material, no? Mga yan, dito po. After namin mag-pruning. Yan, meron po siyang stockpile, no? Yan, straight doon. So yung iba hindi siya grafted, no? Yung kakao na to, yung farm na to. Hindi po siya grafted. Tapos yung iba grafted naman siya. So dati may nag-aalaga daw rito na agriculturist. So siguro busy na siguro, hindi na naalagaan kaya pina-take over sa atin, no? Tuturo lang tayo ng labor ni ma'am, no? Yung farmer ni ma'am. Yun ang tinuturuan natin para maayos po yung farm. So ito po, yung iba namumunga na po. So tapos na tayo mag-pruning ngayon, fertilization program. Ayan po yung area. Ayan po yung natapos namin na pruning. Yan. Maraming bulaklak po. Yan, maraming bulaklak. Yan. So, yung iba magbubunga na ngayon. Yung iba hindi pa. Ito yung mga trash alley natin. Ito yung natapos na pruningan. So, pwede pang pagtaniman. 3x3 yung planting distance, no? 3 meters by 3 meters ito. So nagturo tayo ng grafting dito para mapalitan yung ibang kakao ng lakas mamunga, magandang klase. So yun yung tinuro natin sa mga farmer. Ayan, medyo madumi na siya, oh. Meron na siyang trash alley. Hindi katulad nung pinakita ko nung una, sobrang linis. Ayan. So dapat paangatin or dapat nakatayo talaga ang naka-B-type pruning talaga ang ating kakao farm, no? Para katulad nito, oh. Yan. Nakatayo lahat, no? Kaganon lahat dapat. Pruning type. So, dito tayo, pinakita kahapon. So, may mga bunga na siya, eh. Dito banda. Ayan, B-type na siya. Tapos, nagpakanal din tayo kahapon dito. Pero, ayan, oh. So, dumaloy talaga yung tubig kagabi nung umulan. Tapos yung mga lupa, ginamit natin sa mulching. Dito banda, oh. Yan, ito na po. Kasi nai-stack yung tubig dito, eh. Palalakihan pa natin to. Maliit pa siya, eh. Kulang pa to. So maganda na po siya, oh. Dito banda. Mataba po rito. Ayan. Ito yung ganap natin, oh, trash alley. Meron na. Tapos pag mga dahon niya, yung mga babagsak, wag natin ipawalis dito. May mga babagsak na dahon, hayaan na lang siya muna. So sa kakao kasi hindi masyado malinis. Kasi ito, winawalisan nila, eh. Pero ngayon, advice na natin na dapat ano siya, maraming patay na dahon dyan. Tapos may trash alley dito. Develop natin tong area na to. May mga trash alley. Parang organic, ano siya. Organic place. Dito yung mga pollinator kasi sa trash alley. Dito banda. Ayan. Ito po yung farm nila, no? So, ganyan po yung pruning namin. Tinuruan namin sila. Tinuruan natin sila. Ayan. Katayo po lahat. B-type pruning. 3x3 yung planting distance ng kakao. Ayan, magtutuloy-tuloy na yan, eh. Yung mayroong nagtatanong, no? Dalawa yung concern, eh. Masyadong malinis ang area. Opo, inayos na natin. So, at least matututo na sila na hindi pala laging winawalisan yung ilalim ng kakao, no? Meron pala talagang mga ganyan. Tapos, pangalawang concern, may nagtanong, eh, kung bakit or pwede ba daw mag-pruning kahit na yung bulaklak na. Project kasi to, by project tayo, eh. Isang buong farm yung tinitingnan natin, hindi lang sa isang puno. So kung ano yung major concern ng farm, magbibigay po tayo ng fertilization program every 3 months o every 6 months. Pa-soil testing natin yung lupa. Tapos yung program niya sa pruning, kung kailan yung pruning. Hindi siya isang puno lang yung pinag-uusapan dito. Kung hindi, nasasang-ayon tayo sa season, sa climate. Tapos sa buong farm talaga yung pruning.
para sabay-sabay mamunga, sabay-sabay mag-pruning, sabay-sabay yung abono, sabay-sabay po lahat. Kaya may program tayo. Tapos, kung may nag-pruning ka na, may schedule ka na sa pruning, hindi ka po pruning ng pruning. Sa isang taon, doon lang tayo sa, after mamunga, doon lang tayo mag-pruning, no? After natin mag-harvest. At least mga May at saka June, doon yung heavy pruning. Tapos, yun po ang ganap sa ating farm. Sabay-sabay lahat sa pruning. Kung kailan ang pruning natin. Pero pag sa mga project natin, no, sa mga tutorial, talagang tinuturo natin, alangan namang hintayin pa natin na kung kailan mag-pruning. I-demo talaga, demo yan lahat. May mga bunga man o wala, ituturo talaga. Pero may scheduling. Meron tayong scheduling kung kailan talaga mag-pruning, proper pruning. Kaya ganun yung nangyayari. Pero ito, magbubunga pa rin yan kasi wala tayong binawas sa taas eh. Hindi natin siya kinalbo sa taas. Dito lang sa baba. So, matutuloy-tuloy pa rin siya. Tapos, abunuhan natin. Alright?